Sa previous episode, napag-alaman natin na sa mundong ito ay nagkakaroon ng peking paligsahan ang mga grupo ng Keepers laban sa mga Fighters, tuwing linggo nila itong ginagawa para magbigay ng aliw sa mga tao habang ipinapakita nilang inililigtas nila ang mundo. Kaso lang, sawa na ang mga Fighters sa peking pagtatanghal na ito at gusto na nilang kumalas at tapusin na ang ganitong katarantaduhan, dahil dito gumawa ng hakbang ang iba para makagawa ng paraan para makaalis at ganap na mawala na ang ganitong paligsahan. Subalit di nagtagumpay ang mga ito at humantong lamang sa tuluyan na pagkamatay nila, pero di pa rin nawalan ng pag-asa ang iba na balang araw ay matatapos na ang pakitang tao na pagtatanghal na ito at magkaroon ng kalayaan ang halimaw at mga tao. At sa pagpapatuloy ng ating recap, tanging nakatitig na lang siya sa natitira sa kanyang kaibigan at si Sakurama ay nagulat sa kanilang nakita dahil ito'y hindi katulad ng ibang mga banal na artifact na kanilang nakita noon. Nakita natin ang nangyari 12 taon na ang nakalipas pagkatapos talunin ang mga pinuno ng mga halimaw, binigyan ang mga mandirigma ng 2 pagpipilian at maaari silang patuloy na lumaban hanggang sa isang mananalo na lamang ang matira, o maaari silang makipagkasundo sa mga Keepers ng Dragon at sumali sa kanila. May dugo ng kanilang mga pinuno sa kanyang maskara, iginiit ni Red na dapat nilang itabi muna ang kanilang mga depensa upang makipagtulungan sila at pabalik sa kasalukuyan. Maliwanag na balisa si D kaya't nagtataka si Sakurama kung ang mandirigma ba ay kakilala niya, at humingi siya ng paumanhin para sa pagkawala ni D. Tinanong siya ni D kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit idineklara lang ni Sakurama na ang mga halimaw na katulad niya ay walang pagkakataong manalo at iginiit niyang itigil niya ang anumang masamang balak na kanyang pinaplano. Nagulat si D kaya't ibinunyag ni Sakurama na narinig niya ang pag-uusap ni D kay Sukiri. Nakiusap si Sakurama na itigil na ni D ang pakikipaglaban dahil mananaig pa rin ang katarungan at nagagalit si D at tinukoy na sa nakalipas na 12 taon, napilitan ang mga halimaw na makisama sa kanilang pagkukunwari. Sawang-sawa na si D kaya't idineklara niyang wawakasan niya ang masamang organisasyon na nasa likod ng lahat dahil siya ay isang ipinagmamalaking halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay idineklara ni Sakurama na nakapasa siya sa isang pagsusulit sa pagre-recruit at sasali siya bilang isang kapwa ranger. Naniniwala si Sakurama na normal lang na hindi nasisiyahan sa hindi perpektong mundong kanilang ginagalawan at nais niyang baguhin ito mula sa loob, upang makalikha sila ng isang lipunan kung saan maaaring magkasamang mabuhay ang mga tao at halimaw. Gayunpaman ay nagulat siya nang itinanggi ni D ang kanyang alok na magtulungan. Kinamuhian siya ni D at itinuro na sila ay mga kaaway habang umaalis at binanggit pa ni D sa kanila na huwag na siyang kausapin muli at bilang dagdag insulto, sinabi ni D kay Sakurama na hindi siya karapat-dapat maging isang ranger. Kalaunan, natuwa si Suzaki na lumapit si D sa kanyang ngunit ipinaliwanag niya na naroon lamang siya upang matutunan kung paano talunin ang mga ranger at kapag natapos niya itong gamitin, puputulan niya ang lahat ng ugnayan sa kanya at buong puso siyang humingi ng tawad para sa mga mabibigat na salita ngunit ipinaliwanag niyang siya ay isang halimaw. Hindi humanga si Sukiri sa pagpapakita ng tapang kaya't pinutol niya ang ulo ni D at iniisip ni D na siya ay baliw sa paggawa nito kung saan maaaring makita ng sino man at siya ay tama. Itinuro niya na mababaliw ang mga tao kung malaman nilang may halimaw na naglalakad sa mga kalsada at ito ay isang malinaw na banta na ilantad siya kaya umaasa siya na naiintindihan ni D ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay ibinunyag ng babaeng ito na ang susi sa pagtalo sa mga ranger ay nasa mga banal na artifact. Mayroong 5 magkakaibang banal na artifact na mga item ng pagbabago para sa mga Keepers ng Dragon na nilikha upang labanan ang mga halimaw. Sila rin ay mga pandarayang item na nagbibigay sa gumagamit ng mga banal na kapangyarihan. Binanggit niya na ang puwersa ng mga ranger ay hindi kasing lakas ng inaakala at ito ay isang hindi kumpletong organisasyon na lubos na umaasa sa nangungunang 5 miyembro. Kung tutusin nila ang kawalan ng balanse, maaaring mas madali itong gumuho kaysa sa kanilang hinala at maliwanag na gusto niyang may gawin sa mga banal na artifact, ngunit dahil napakahalaga ng mga ito, alam niyang ito'y mahigpit na binabantayan. Binanggit niya na hindi nila ito basta-basta maaagaw habang natutulog ang mga Keepers, kaya't ibinunyag niya na may isang pagkakataon kung kailan kailangang iwan ng mga Keepers ang kanilang mga banal na artifact. Nakakagulat na ang pagkakataong ito ay ang linggong pagtatagisan. Masyadong mahalaga ang mga banal na artifact upang dalhin sa isang peking labanan, dumating ang susunod na linggong pagtatagisan, at nakita natin na sinusubukan ni D na mag-transform sa Red Keeper gamit lamang ang larawan nito.
Humanga si Sukiri sa nakitang kakayahan ng mga mandirigma at nagpasya na hindi sila maaaring maliitin. Pinapatahimik siya ni Di habang ipinapaliwanag niya na kailangan niya ng mas maraming focus para sa hindi pamilyar na mga mukha. Nagtataka siya kung bakit hindi mas madalas gamitin ng mga halimaw ang kakayahang ito para makopya ang mga tao, kaya ipinaliwanag ni Di na may mga bagay na hindi nila madaling gayahin, at si Di ay isang bihirang exception dahil may talento siya sa paggaya sa mga nakatira sa ibabaw. Pagod na si Sukiri sa paghihintay kaya't hiniling niya kay Di na mag-transform sa isang upuan pansamantala. Nainis si Di kaya't kailangan niya itong mapatahimik at siya muli ay nagiging seryoso, at binanggit na ang espesyal na kasanayan niya ay maaaring baguhin ang buong labanan. Ilang sandali lang, matagumpay niyang nagawang mag-transform sa Red Keeper at inutusan siya ni Suzaki kung saan hahanapin ang mga banal na artifact kaso patuloy siyang inaasar nito sa kanyang katangahan na ugali at higit sa lahat, hindi niya sinasagot ang mahahalagang tanong na sinusubukan niyang itanong. Tinanong niya siya kung bakit siya tumutulong sa mga halimaw kaso binanggit lang niya ang mga palabas sa drama ng kabataan, ipinaliwanag niya na ang torpe ay palaging may simpleng babae at pinakagwapong lalaki sa eskwelahan na magkakatuluyan. Lumalabas ang mga karibal sa buong kwento ngunit sa huli, ang orihinal na magkapareha pa rin ang nagkakatuluyan at lubos na nalilito si Di kaya't sinabi niya na nakikisimpatya lang siya sa mga karibal dahil palagi na lang nagwawagi ang mga pangunahing tauhan sa huli kaya hindi niya sila mapalakpakan. Inip na inip si Di ngunit binanggit niya na ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang tumulong kay Fighter D. Natutuwa si Di na nakikita niyang lahat ay nahuhulog sa kanyang pagkukunwari at sinabi sa kanya ni Sukiri na ilang sandali na lamang at matatagpuan na niya ang mga artifact. Ngunit sa sandaling iyon ay nakasalubong niya si Takita na nagulat na makitang bumalik si Red ng napakaaga. Nagulat si Di sa una kaso pinaalalahanan niya ang sarili na hindi na siya tatakbo at mahinahon niyang sinabi na kailangan niyang gamitin ang banal na artifact upang mag-transform muli kaya't umalis si Takita sa kanyang daraanan. Gayunpaman ay tila may hinala si Takita at sinabi niyang humanga siya kung paano nakakayanan ni Red ang mga basurang mobs linggo-linggo, na ikinainis ni Di ngunit ipinaalala sa kanya ni Suzako na manatiling mahinahon. Kalmado na sinabi ni Di na ang mga basurang mobs ay mga halimaw pa rin kaya di sila dapat maliitin, ginamit ni Di ang kanyang kakayahan upang buksan ang pasukan subalit ipinaliwanag ni Takita na hindi niya pinapahalagahan ang pagmamaliit sa kanila. Natutuwa lang siya na mayroon siyang wastong dahilan upang patayin ang mga halimaw linggo-linggo. Nanatiling kalmado si Di habang sinasabi niyang gusto niyang panatilihin ni Takita ang ganoong ugali habang pumapasok siya sa silid. Sa loob, nagulat si Di na iniwan lang ni Red ang kanyang banal na artifact ng nakalantad at nagtaka siya kung ito ba ay bitag, ngunit napagpasyahan ni Di na ito ang ibig sabihin ni Suzuki nang sabihin niyang hindi kumpleto ang mga ranger at hindi pa nga nakikita ni Red ang mga halimaw bilang banta. Galit na galit si Di na maliitin sila ni Red sa ganitong paraan at nanumpa si Di na pagbayaran niya ito at hinawakan ang banal na artifact. Hawak na ni Di ang item na matagal nang nagpapahirap sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, binaril siya ni Takita. Napagtanto ni Takita na iba ang amoy ni Red at natuwa siyang tama ang hinala niya na ang Red na ito ay isang impostor. Nagulat si Di na barilin siya dahil sa amoy kaso ipinaliwanag ni Takita na ang tunay na Red Keeper ay hindi kailanman mahuhulog sa isang atake na sorpresa. Sinubukan ni Di na babalaan si Takita na tumigil, ngunit patuloy lang sa pagbaril si Takita at ipinaliwanag niya na nakakakilabot sa kanya ang mga halimaw dahil kaya nilang mag-regenerate na marahil ay nagpapaisip sa kanila na maaari silang manalo sa labanan balang araw. Ngunit ipinunto niya na ito ang dahilan kung bakit sila mahina at ang mga tao ay mamamatay rin balang araw kaya't ang takot sa kamatayan ay nagpapalakas sa kanila. Natatawa na parang demonyo si Takita matapos barilin si Di at idineklara niyang oras na para tapusin siya. Hinawakan niya ang banal na artifact at nagulat na may ibang bukod sa isang keepers ang makakagamit nito at ito ang unang pagkakataon ni Takita na gagamitin ito, ngunit idineklara niyang masaya niyang susubukan ito kay Di. Nakiusap si Di na huwag ituloy dahil ayaw niyang mamatay kaso tinuya lang siya ni Takita sa pagkakaroon ng ganoong mga huling salita. Ipinaliwanag ni Di na mayroon pa siyang sasabihin at inihayag na mayroon siyang maraming dinamita at sana raw sinabi niya ito agad, pero ipinunto ni Di na ang lahat ng pagbaril ni Takita ay hindi siya nagbigay ng pagkakataon na magsalita. Nagbanta si Di na pasasabugan niya ang buong lugar kaya't isinuot ni Takita ang banal na artifact at lubos na nagbago ang sitwasyon habang nagmamakaawa na ngayon si Takita para sa kanyang buhay at hiniling ni Di na huwag siyang magmakaawa.
Pinaalalahanan siya ni Dee na ang mga halimaw ay dumating upang makamit ang dominasyon sa mundo, sinindihan niya ang isang apoy at idineklara niyang ibibigay niya kay Takita ang takot sa kamatayan na labis na nagugustuhan ng mga tao. Totoong natakot si Takita habang nakikiusap siyang itigil ito kaya lang, sa gulat ng lahat ay hinahampas lang siya ni Dee ng golf club at nawalan ng malay at pagkatapos ay nakatakas si Dee at binati siya ni Suzuki sa kanyang lakas. Magaling ang kanyang ginawa kaya natuwa siya na pinili niya ang tamang tao para makipagtulungan, bagamat narinig na ni Dee ang sapat at hinihiling niyang itigil na ni Suzuki ang pagpuri sa kanya. Iniisip ni Dee kung paano siya sa wakas ay nanalo subalit sa hindi malamang dahilan ay talagang naiinis siya. Iniisip ni Suzuki na dapat siyang gantimpalaan pagkatapos niyang makarating sa rooftop, ngunit itinuro ni Dee na hindi niya kailangan ng gantimpala at biglang nagpaliwanag si Dee na hindi siya makapagsalita sa ngayon dahil abala siya, at nakita natin na ito ay dahil nakita siya ng Red Keeper at nagtaka si Dee kung ano ang ginagawa nito doon, at itinuro na dapat ay nakikipaglaban ito sa mga halimaw. Sinabi ni Red na hindi ito magiging isyo dahil mayroon siyang kaharap na halimaw ngayon, ipinaliwanag niya na maaari itong matapos sa pamamagitan ng pagsasauli ng banal na artifact at maaari na siyang maglaho pagkatapos. Tumanggi si Dee at sinalakay si Red ngunit madali lang naiwasan ni Red ang lahat ng kanyang mga atake. Galit na sinabi ni Dee na itigil niya ang pagpapakita ng gilas ngunit malinaw na pinaglalaroan lang siya ni Red at nagulat si Red nang itaas ni Dee ang kanyang kamay sa langit at gumamit ng regeneration upang ilunsad ang isang metal na globo laban kay Red. Kaso si Dee naman ang nagulat nang gamitin lang ni Red ang isang simpleng tubo upang ibalik ito sa kanya, lumipad palayo sa bubong ang banal na artifact at ang braso ni Dee, kaya't tumalon si Dee para habulin ang mga ito. Natuwa si Red nang makitang nahawakan ni Dee ang banal na artifact, ngunit itinuro ni Dee na kailangan niyang hayaang mahulog ang kanyang kaliwang braso para magawa ito at pinuri siya ni Red sa pag-prioritize sa banal na artifact kaysa sa kanyang sariling braso ngunit ininsulto rin ang hitsura ni Dee dahil mukha na siyang halimaw muli. Binanggit niya na nabigo si Dee at tinawag siyang mahina, nagalit si Dee habang ipinapaliwanag niya na ginagawa niya ito ng maayos para sa isang mahinang halimaw. Ipinaliwanag niyang ginagamit niya ang kanyang buong lakas kaya't hinihiling niya kay Red na itigil ang pagpipigil. Nakatawa ng masama si Red at ipinaliwanag na wala siyang dahilan upang talunin ang isang simpleng mandirigma kung walang manunood para makita ito. Pinaalalahanan niya si Dee na may papel siyang ginagampanan at kasabay nito, may lumitaw na news helicopter at idineklara ng reporter na hinabol ni Red ang isang halimaw na nakatakas mula sa arena. Lumalabas na hinihintay lang ni Red ang pagdating ng mga kamera at ngayon na dumating na sila, handa na siyang ilabas ang kanyang lahat at ipinaliwanag niya na daan-daang libong tao ang nanunood sa kanilang TV, sabik na makita si Dee na matalo. Hinihintay nila siyang mamatay ng nakakaawa habang nagkakalat ang kanyang mga limbs, bahagyang ngumiti si Red bilang pagpapahumble habang binabanggit niya na ang kanyang buong buhay ay isang kahihiyan kaya't maaari niya kahit papaano gawin ang buong mundo ng isang pabor at mamatay para sa kanilang aliwan. Ngunit hindi tulad ng ibang mga mandirigma si Dee dahil sawa na siya sa pagiging tampulan ng tukso, idineklara niya na sa halip na hayaan silang manood sa kanyang kamatayan, magugulat ang madla kapag nakita nila ang isang mahinang mandirigma na tatalo sa pinuno ng mga ranger. Sa sandaling iyon ay nagulat si Dee nang biglang bumagsak si Red sa sahig, at inangkin niyang dahil ito sa pinsalang natanggap niya nang makipaglaban siya sa halimaw na tigre at binanggit ni Red na si Dee ay maliit na isda lamang, kaya walang pagkakataon na makapuntos ito sa kanya sa 1 versus 1. Sa sandaling iyon ay pinapabagsak ng Blue Keeper ang ating bida at dumating din ang iba pang keepers. Umaarte lamang si Red para sa mga kamera ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat at idineklara niya na siya at ang kanyang mga kasama ay gumagawa ng protection sa lahat ng planeta. Sinasakyan ito ng reporter at sinabing ito ay magiging isang alamat na labanan. Pagkatapos ay sinabi ni Red na hindi sila titigil sa pagdepensa kaya't dapat sumuko na ang halimaw sa paglusob. Ngunit sawa na si Dee sa kanyang munting palabas at hinihiling lamang niya na mamatay na ang puwersa ng Ranger at natuwa ang Yellow Keeper na isa na lamang mandirigma ang natitira bago siya makauwi, kaso itinuro ng Pink na ito ang parehong mandirigma mula sa nakaraang linggo. Hindi masabi ni Red kung sino sila kaya't hindi niya siya maalala subalit kung totoo ito ang perpektong oras para patayin ulit ang mandirigmang lumabag sa tigil putukan, inutusan ni Red si Blue na patayin si Dee gamit ang kanyang artifact. At para gawing mas exciting,
Ipinunto ni Yellow na kamakailan lamang ginamit ni Red ang kanyang banal na artifact para patayin ang isang mandirigma, kaya nag-aalala siyang baka nagsisimula na silang sumunod sa isang nakagawiang routine na maaaring pagsawaan ng mga manunood. Nag-aalala sila na baka maging bored na ang kanilang mga pagtatanghal dahil sa halip na tapusin ang kanilang mga labanan sa malalakas na bosses, natatapos nila ito sa mga random na mahihinang mandirigma at may mungkahi si Greenkeeper at sinabi niya kay Red kung paano nila mababago ang takbo ng palabas ngayong araw para gawing mas interesante. Pumayag si Red, kaya nagsimula si Green na magpakita ng palabas at idineklara niya na humahanga ang mga keepers sa tapang ni Dee at sayang lang na hayaan siyang sumama sa hukbo ng mga halimaw, imbes iminungkahi ni Green na sumuko si Dee at hayaan na mahuli siya. Buong sigla namang sinundan ng reporter ang nakakagulat na pag-iiba ng mga pangyayari, at idineklara na ito ay hindi pa nangyari sa buong 13 taong kasaysayan ng linggong pagtatagisan. Tiniyak ni Red kay Dee na siya ay magiging ligtas, ngunit tuyo ang sagot ni Dee na hindi niya iyon gusto. Tinanggap ni Red ang kanyang desisyon at sinabi lang kay Blue na tapusin na ang buhay niya, kaya ginamit ni Blue ang kanyang banal na artifact kay Fighter D sa nais na makinang na paraan ni Red. Ito ay nagdulot sa katawan ni Dee na lumaki at lumutang sa ere sa kanyang huling sandali. Naisip ni Dee na hindi lang matatapos sa kanyang kamatayan ang lahat, dahil sigurado siyang may iba pang tatayo laban sa mga keepers tulad ng ginawa niya at habang papalapit na ang kanyang wakas, idineklara ni Fighter D na maaalala siya at malamig na pinaalalahanan siya ni Red na hindi niya maaalala ang mga mandirigma at tinapos ni Blue ang kanyang buhay. Sinabi ng reporter na tapos na ang laban at ipinagpatuloy ang tagumpay na sunod-sunod ng mga keepers at muli na namang naprotektahan ang kapayapaan ng sangkatauhan. Nagtalo ang mga keepers kung paano hindi perpekto ang kanilang post, ngunit sa tingin ni Yellow hindi dapat sila magtalo tungkol doon. Binanggit ni Red na ayos lang iyon dahil kailangan nilang laging magmukhang cool at kung hindi, mukha lang silang mga weaklings at pumunta si Red para kunin ang kanyang banal na artifact. Naisip kung paano tama ang iba na masyado na silang madalas magtapos ng laban sa mga random na mandirigma. Kailangan nilang magtapos laban sa mas malakas na mga kalaban dahil ang mga trash mob ay maaga pa ng 100 taon para maging problema para sa kanila. Kinuha ni Red ang kanyang banal na artifact ngunit nagulat siya nang ito ay magsimulang masira. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng takot nang ma-realize niyang pinalitan ni Dee ang kanyang kaliwang braso sa banal na artifact nang tumalon siya sa gusali. Sa ibang lugar ay nakita natin na hawak ni Suzaki ang tunay na banal na artifact ni Red at nadismaya siyang patay na si Fighter D ngunit nagpasalamat siya sa kanyang sakripisyo. Hindi ito masasayang dahil idineklara niyang 4 na lamang ang natitirang banal na artifact.